Natutuwa ang rabbit dahil magkakaroon ng malakas na puppet. Nakita niya rin ang sunog mula sa snake puppet at sumama na sa kanya ang katawan ng monkey warrior. Sa flashback ay magkasamang dumating ang Tatsumi brothers sa Juni Taisen tournament. Naisip din nilang maaaring trap ang elevator pero sumakay pa rin sila dito. Ipinakita ang buhay ng dalawa kung saan nagnanakaw sila sa mayayaman ngunit tumunog ang alarm kaya hinabol ng mga bantay at nagpanggap si Snake na isang pulubi kaya napangiti ang dalawa. Sa sumunod na pagnanakaw sa isang museo ay tumunog na naman ang alarm kaya sinunog na lang nila ito. At nagtalo pa ang dalawa kung sinong mas mahal ang nakuha. Kalaunan ay sila ang napili ng kanilang clan na pambato sa Juni Taisen War. Subalit sinabing isa lang ang maaaring manalo sa labanan. Kaya pagkatapos ay nalungkot si Dragon dahil isa lang ang mabubuhay sa kanila pero walang pake si Snake. Nagbantay si Snake sa malaking sindikato habang si Dragon ay nanghahak nang mapalipad siya sa tunog at nakitang hinahabol ang kapatid. Ngunit nagpakita si Snake at nagbantang susunugin sila kahit madamay pa siya nang biglang namatay ang ilaw kaya nagpaputok ang mga kalaban at kinuha pala siya ni Dragon. Tapos lumipad sila sa kanila sinunog ang buong lugar. Nang makarating sila sa Juni Taisen floor ay lumapit sa kanila si Usagi sa kabinitiwan ng drinks at nais daw silang maging kaibigan. Samantala sa ibaba ay may ginagawa si Sharion na naramdaman ni Snake kaya na-distract at napatay siya ng rabbit. Dumating naman ang Ox kaya tumigil na si Usagi. Sa present ay nangsunog si Snake at si Tora ay natapos ng uminom. Nagtungo naman ang monkey puppet at kinuha ang bangkay ng horse na dinala sa kanyang master. Si Tora naman ay nakasalubong si Snake at sinunog siya kaya napatras. Samantala nakita ni Ushi ang katawan ni Uma. Sa isang iglap ay naputol ni Tora ang braso nito at nakuha ang tangke at inubos niya ang laman nito. Subalit lalaban pa rin ito ng martial arts snake style pero nawala ng interes ang tiger. Saka dumating si Ushi na naputol din ang isang braso nito. At pinagsabihan niyang maghintay si Tora pero nagalit na ito at nais sumugod. Ngunit bigla silang sinakal ng naputol na braso ni Snake na mas lumakas dahil sa necromancy. Nakita ni Ushi ang alcohol na ininom ng tiger kaya nakipagkasundo na magtulungan silang makatakas at pagkatapos ay magkakaroon sila ng patas na duelo saka inihagis ang espada upang makagawa ng spark habang nanunood lang si Dragon sa itaas. Sa nakaraan ay sumailalim sa trial ang kambal dahil may nagdemanda. Nagtanong ang judge kung ba't wala si Snake, sagot ni Dragon na nagkasakit ito. Sa nakaraan ay isang lalaki ang nahihirapan dahil ginawang ginipig ng mga drugs na pinamumunuan ng blonde na nag-hire kay Dragon. Dumating ang mga kadil sa negosyo subalit si Snake naman ang hitman ng mga ito. Saka tinanong ni Dragon ang kambal kung nakaredy na ang pera ng kabilang panig. Habang nakikipagtawaran sila kalbo at blonde ay nagsasagawa na ng hakbang ang kambal. At nang matapos ang usapan ay nagkaroon na ng tutukan ng baril. Ngunit napansin nilang kambal ang kanilang mga hitman na biglang inatake ang magkabilang panig. Kaya napatakbo sila kalbo at blonde at dumaan sa pipe si blonde saka nagtago sa loob at nagkita sila ni kalbo na kapareho niyang naloko ng kambal. Subalit tinutugis na sila ng magkapatid hanggang sa mock-corner sila nila Dragon at Snake sa isang silid kaya sinubukan ng mga ito na suhulan sila ng malaking halaga ngunit nais ng magkapatid na kunin ang lahat ng kayamanan na nandoon saka sila tumakas at nagdiwang sa dami ng salapi. Kaya sa court ay ito ang idinidiin ng prosecutor. Depensa ni Dragon na ginawa pa rin nila ang trabaho bilang mga hired warrior. Pero giit ng prosecutor na planado ito ng kambal. Giit ng judge na kilala ang Tatsumi brothers na isang modern Robin Hood subalit sa tuwing tumutulong sila ay napapahamak ang napagbibigyan nito. Sinagot din nila ang bayad sa operasyon sa mata ng isang bata at nagpaulan sila ng pera sa syudad. Ngunit nang binayaran ng kambal para sunugin ang ospital ay tinanggap nila ang trabaho kaya sinunog nga ito. Na siyang ikinamatay ng kuya ng batang pasyente at nakita nilang kagagawan nito ng Tatsumi brothers. Kinabukasan ay binigyan nila ng pera ang bata upang makapagsimula ito. Sinabi ng prosecutor na mga kriminal lang ang dalawa at hindi mga hired warriors. Depensa ni Dragon na hindi sila ang nagtatakda ng mabuti at masama lalo na at sila ang representative sa Juni Taisen. Pag-uwi ni Dragon ay nag-iihaw lang pala ng alagang butiki ang kapatid. Saka ipinakita ang kanilang imbitasyon sa Juni Taisen War. Ngunit ngayon ay pinapanood niya ang kapatid na ginawa lang puppet ni Usagi kung saan nakatakas naman ang dalawa sa braso nito gamit ang apoy. Dahil dito ay pagbibigyan ni Ushi si Tora ng patas na duelo pero dapat muna nilang patayin si Snake. Si Dragon naman ay naisip na dapat niyang bantayan si Nezumi. Inihagis ng monkey ang ulo ni Snake na mabilis na dumating at nakuha ni Dragon. Tapos nagpatulong si Usagi kay Sharion na makatalo ng napakataas. Kaya naman napatay na rin ito ang natitira sa kambal na bago niyang magiging puppet. Bumaba ang ibabang bahagi ni Dragon at sumunod ang itaas na bahagi nito kaya nadagdagan ang makakalaban ng Ox at Tiger. Sa nakaraan ay isang mabuting estudyante si Tora
siya at di rin niya napapabayaan ang martial arts kung saan tinalo niya ang lahat ng mga mandirigma sa dojo. Kaya naman siya ang naging kandidato para maging susunod na pinuno ng dojo, ngunit nais ng master na magkaroon muna siya ng karanasan sa tunay na digmaan. Subalit di nagustuhan ni Tora ang walang saysay na patayan. Pero sumugod pa rin siya at tinapos ang kanilang kalaban. Napakagaling niyang sundalo, subalit matapos ang mga pagpatay ay naisip na walang saysay ang ginagawa nila. Pinarangalan siya dahil sa malaking ambag sa digmaan. Subalit pagkatapos ay naglasing dahil nakatanggap siya ng award sa bagay na hindi niya gustong gawin. Kaya nais niyang manatiling lasing upang di niya maalala na labag sa kanya ang pagpatay. Nagpatuloy siya sa digmaan na parang isang mabangis na hayop sa pagpatay. At isang gabi ay nalunod na ang kanyang pag-iisip sa dugo ng mga napatay. Kinabukasan ay nagpanggap siyang patay, ngunit biglang napabagsak ang mga kalaban. Kaya nakatanggap na naman siya ng award sa pagpatay. Dahil isa na siyang lasengga ay kinamuhian na rin siya ng master. Kaya nag-inom na naman siya at nagpakalunod pa sa alak. Sa sumunod na misyon ay naging halimaw na talaga siya sa pagpatay at umastang parang hayop, at nang inambush siya ay napatay niya pa rin ang mga ito. Nagpatuloy siya sa malahayop na pagkitil ng mga kalaban hanggang sa umabot sa puntong di niya nakilala ang sarili. Napilitan na mag-isip ng strategy si Ushi dahil sa panganib na kanilang kinakaharap. Binato sila ng ulo na sinipa ng Ox Warrior. At nang mahulog ang ulo ay nagsimula na kaagad ang labanan, ngunit nahihirapan si Tora sa kaharap, tapos nag-slow-mo habang nag-isip siya sa kasinipa ito, habang abala din si Ushi sa kalahating katawan ay kinuha ni Tora ang liquid nitrogen. Saka winasak ito at tinamaan ang katawan ng magkapatid hanggang sa tuluyang mawasak. Nais ng labanan ni Tora si Ushi, pero nais pa ng Ox na makipagkampi dahil meron pa silang kalaban. Dahil dito ay lumabas na rin ang mapaglarong Rabbit Warrior. Subalit nang sumugod dito ay pinagtulungan siya ng dalawa, kaya nahiwa ang buong katawan ng kuneho. Nais daw munang magpahinga ni Ushi pero nagiinit na lalo si Tora. Sa pagpapatuloy ng backstory ni Tora ay pinaliligiran siya ng maraming kalabang sundalo at nakailag sa sniper. Saka dumating si Ushi na tinusok ang isa at pinagpapatay ang mga ito. Sumabog ang bomba, ngunit di pa rin napigilan si Ushi na pagpapatayin sila. At naglaho ito sa sniper view dahil nasa likod na pala ito at pinatay ang dalawa. Inakala ni Ushi na isang sibilyan si Tora. Kaya napatanong na lang siya kung paano itong walang pag-aalinlangan sa ginagawa. Kaya sinabi ni Ushi ang kanyang matinding pilosopiya sa sistematikong pagpatay. Dinala siya nito sa mga survivor at sa loob ng camp ay ayaw niya pa itong umalis, pero sinabing marami pa siyang ililigtas. Dahil sa attitude ni Ushi ay nagkaroon na rin ng layunin si Tora. Muli siyang sumabak sa training dahil sa inspirasyon. Saka nakita niyang Ushi ang pangalan ng Warrior of the Ox. Kaya nagpatuloy siya sa pagiging mandirigma at umaasa na muli silang magkikita nito sa battlefield. Isang araw ay nakita siya ng kaibigan at sinabing wala pang napili na successor ang master nila, pero wala nang pake si Tora. Subalit nagbalik siya sa master at humingi ng tawad, kaya pinayagan siya nitong magbalik at ipinadala siya sa Juni Taisen War. At nang muling makita si Ushi ay natuwa si Tora, pero di siya nito naalala. Subalit nang muling sumugod ang kamay ni Usagi ay kusang iniligtas ni Tora si Ushi, kaya siya ang natuhag at naalala na lang nung una silang nagkita ni Ushi. Ang Ox naman ay pinaghihiwa ang mga kamay ni Usagi. Napigilan niya rin ang atake nito at natuhag sa bibig at hiniwa. Pero gumagalaw pa rin ito, kaya nagpasya si Ushi na dalhin si Tora at ipinangharang ang tulay. Nais ni Ushi na iligtas ang kauna-unahang nagligtas sa kanya. Nagtataka ang Ox kung ba't nagpakita si Usagi. Saka napansin niya na kinagat ng rabbit ang dila nito bago magpahiwa, kaya nakokontrol nito ang sariling bangkay. Nais magpababa ni Tora pero tutol si Ushi, pero nilapag pa rin siya para makapagpahinga. Ayaw pa rin sumuko ni Ushi sa kanilang itinakdang duelo, pero naisip ni Tora na di kasi nito alam na kahit makaligtas siya dito ay di na siya makakalaban pa. Alam din ni Tora na mamamatay na siya dahil walang mga doktor sa ospital, kaya nais niyang magpapatay kay Ushi upang ito ang makakuha ng score at hindi ang rabbit. Kahit labag sa kalooban ay pumayag si Ushi sa hiling nito. Naisip naman ni Tora na kahit nagpakalasing lang siya ay di na rin masama ang ganitong katapusan. Saka tuluyan na siyang tinusok ng Ox. Nakaramdam ng kalungkutan si Ushi dahil tila ito ang nakilala niyang babae noon sa battlefield. Naisip din ni Ushi na napaka-desperado ng rabbit dahil nais pa rin itong makipaglaban kahit isang bangkay. Naisip niya rin ang kanya-kanyang advantage nila, pero ang pinaka-advantage niya ay ang pakikipag-alyansa sa Tiger Warrior. Napatanong din siya kung paano pa makikinabang ang rabbit sa premyo kung patay na ito. Kalaunan ay dumating na ang Rabbit Warrior gamit ang mga katawan ng mga napatay nito, kaya naging isang nakakatakot na halimaw. Habang naglalaban sila ay naisip ng Ox na maghanap ng gasolina para sunugin ito. Sumugod itong parang gagamba, ngunit nahiwa niya ang paa nito at mga braso. Subalit napatalsik siya nang lumabas ang katawan ni Shario at nahuli pa siya nito. Dahil nagulat din siya nang lumabas ito mula sa ginawang katawan ni Usagi. Di siya makatakas at naisip na matatalo siya. Naisip niyang nagpatulong ito sa monkey upang maisaayos ang katawan. Di makatakas si Ushi dahil nagiging sobrang lakas ng mga puppet ni Usagi. Sumagi sa isip niya na patayin ang sarili bago mapatay ni Usagi upang di siya maging puppet nito.
ito. Nagpakita na rin ng Rat Warrior na dala ang pampasabog mula sa Ship Warrior. Naisip ni Ushi na ito lang ang pagkakataon ng Rat. Nagpasalamat si Nezumi dahil kung di pinatay ni Tiger ang Ship Warrior ay di niya makukuha ang bomba nito. Saka tinanong si Ushi kung meron pang sasabihin subalit pabor din ng Ox kaysa maging puppet din siya ni Usagi kaya nag-set up na ito ng bomba at umalis sa katuluyang sumabog. Kaya naman si Nezumi ang nanalo at binati ng referee. Subalit ayaw niyang makipag-cooperate kaya sumakay na siya sa elevator ngunit nahulog ito at siya ay namatay. Ngunit nagbalik ang oras at umalis pa rin siya pero sa hagdan naman dumaan ng may mangtulak sa kanya. Nagbalik na naman ang oras at sa pagkakataong ito ay nakalabas na siya. Kaso nahulugan naman siya ng bakal kaya nagbalik muli ang oras at dumaan sa sewage kaso na kuryente. Sinubukan niya ang iba't ibang paraan para makatakas dahil may kakayahan pala siyang magbalik sa nakaraan pero lagi siyang namamatay. Kaya matapos ang 100 try ay pumayag na rin siyang makipag-usap. Sinubukan niyang pumalag pero namatay lang siya. Kaya di niya na ito ginawa. Saka sinabing sa Juni Taisen War ay sinubukan niya ang iba't ibang strategy pero palagi siyang namamatay ngunit may isang strategy ang nabuhay siya kaya ito ang kanyang ginawa. Giit din ni Nezumi na kung di sinabi ni Shario ang tungkol sa pampasabog ng Ship Warrior ay wala rin siyang paraan para manalo. Napag-usapan din nila ang chance na magtagumpay si Shario sa kapayapaan na pinaglalaban nito. Giit ni Nezumi na di niya alam dahil palagi siyang namamatay sa kalagitnaan ng laban at ang rabbit palagi ang nananalo. Nasabi din niya na merong pagkakataon na pareho silang namatay ng rabbit sa laban. Naisip niya kung uulitin din ba ang sandaling ito upang di niya na kailangang sabihin pero naisip na pipilitin din siya ng referee. Pagkatapos ay tumawag lang daw siya pag nakapagpa siya na sa kahilingan. Kaya ligtas na siyang nakalabas ng silid. Nagbalik na siya sa klase at pinagtsismisan kaya naisip na mamatay na ang mga ito pero binalik niya ang oras. Tapos pinatas niya ang palda ng kaklase pero binalik muli ang oras. Saka ito ang tinanong niya at sagot ng babae na nais nito ng kasiyahan para sa lahat. Subalit naisip na parang insulto ito sa mga kalahok na namatay sa Juni Taisen War. Ang ikaapat niyang naisip ay muling buhayin si Shario pero alam niyang imposible ito. Hanggang sa pag-uwi at hanggang sa kanyang silid ay di niya pa rin maisip ang kanyang gustong hilingin. Kaya pala parang naaalala siya ng mga mandirigma ay dahil tinanong niya pala ang mga ito ng isa-isa kung ano ang gagawin nila sa isang kahilingan. Sa ilan sa mga path ay pinatay siya ng mga ibon ni Niwatori. Sa ibang path naman ay pinagbabaril siya ng Boar Warrior. Sa isang path ay natusok naman siya ng rabbit. At meron ding pagkakataon na nagkaharap sila ng ox pero patay siya kaagad. Subalit may mga bagay daw na kahit ilang beses niyang ulitin ay di talaga maiiwasan katulad ng pagsali niya sa Juni Taisen. Sinubukan niya rin daw ang 100 pagkakataon para yayain ng date ang crush pero wala ni isang path ang pumayag ito. Naalala din niya ang kwento ni Dotsuko na nag-ampon nito ng isang bata mula sa kanyang masasamang kliyente. Tinanong din niya ang kambal at ang hihilingin daw ng mga ito ay pera. Natutunan din niyang kahit ang rabbit ay maaari ding makausap ng matino kaya nakipagkampi ito sa kanya para hanapin ang ox. At ang hihilingin naman daw ng rabbit ay ang maging kaibigan ng lahat ng tao sa mundo. Pero siya na wala namang nais hilingin ay nahihirapan pa rin sa pag-iisip. Nagbilang siya ng kanyang mga gusto pero di naman siya makapag-decide. Habang nakatalungko ay tinawag siya ng referee sa Juni Taisen upang tanungin na siya kung ano ang kanyang kahilingan. Sagot ni Nezumi na nais niya na lang na makalimutan ng marahas na karanasan sa Juni Taisen War. Kaya kinabukasan at nagkaroon siya ng normal na araw pero napansin ng kaklase ang kapayapaan sa kanyang mukha.